Gigil na gigil si Antikler dahil sinabihan siya ng sinungaling at pangit ng mga nag-rally dun sa Canada na kanilang pinuntahan. Kasama pala to ni Pangulong Bongbong Marcos kaya. At kung isipin natin dito, talagang nakakahiya. Nakakahiya ang katatayaw ni Ron kasi nagsumbong pa siya sa mga pulis doon. Eh, ang problema, oo nga, pinansin naman siya pero hindi naman talaga bawal dun yung ganong pag-rally kung ano man yung bagay na sasabihin sa iyo ng mga nagpoprotesta. Dahil sabi nga nung pulis pwede niyo sabihin ano man ang gusto niyong sabihin pero hayaan niyo na makaalis siya. Ang iniisip kasi ng mga pulis parang pinipigilan na umalis ito kaya lang naman humito si Antikler doon dahil gusto ngang magreklamo sa pulis at para pigilan itong mga rallyista na ito sa pambubuli sa kanya at sa mga isinisigaw na shame on you, sabi sa kanya, at sinungaling ka. Tapos sinabihan pa nga siya ng pangit sabi ni Antikler nung siya tanungin dito silang lumalabas na sinungaling nung sabihin nila nung sabihin nila pangit ako. Feeling talaga maganda si Antikler dito mga kabaya ko. Hindi niya basta matanggap na sa sisigaw na lamang ng ganun-ganun. Sinungaling, sinungaling at pangit. Pero ang pinupunto natin dito, sa totoo lang, itong mga sagot niyang ito, napakababaw nito para sa isang kagaya na isang abogado, isang cum laude. Na parang kumbaga ito lamang yung kanyang panagot, pangsansala dun sa mga akusasyon sa kanya. Dahil ang katotohanan nito, kung talagang pag-iisipan ng isang katulad niya, dapat malungkot siya rito na isip-isipin niya na pagkatapos kay Pangulong Bongbong Marcos na pagsisigawan din dun na magnanakaw o Pangulo ng magnanakaw siya naman yung isinunod. Tayo, ordinaryong tao lang kumpara sa kanya pero mag-iisip-isip na tayo nito. Dito man sa Pilipinas o hanggang sa ibang bansa pala hinahabol siya ng mga kategoryang ito o ng pagsasabi sa kanya na sinungaling, liar. Kahit naman dito, hindi ba talagang bilasaan na siya? Masyado na siyang saturated sa mga akusasyon na ito at mga sinisigaw sa kanya bilang isang spokesperson ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Ito nga yung sinasabi natin na dapat matauhan siya, hindi yung ganito lamang yung kanyang panangga o dipinsan na sinasabi lamang niya, sila yung sinungaling na sabihin nilang pangit ako. Magmuni-muni siya na ano na ba talaga yung kalagayan, hindi lang ng gobyerno, kundi sila mismo, tao na nagsasabi o parating nakikipag-usap sa tao at nagpapaabot kung ano talaga yung totoo yung kalagayan at pamamalakad ng amo niya o ng gobyernong ito. Ito dapat yung kanya ritong tinitimbang-timbang at hindi yung napakasimpleng sagot para sa atin ng isang katulad niya. Na hindi naman yung talagang dapat asahan natin sa bilang isang abogado. Siyempre mahusay itong PC Undersecretary na ito na tagapagsalita. Mahusay maglubid ng mga kasinungalingan. Mahusay maglubid ng buhangin, mga kabayan, mga kapinas ko. Kita mo pag ito tinatanong, tingnan nyo yung kanyang mata pag may nagtatanong na reporter, talagang malikot. Nag-aapuhap na siya kaagad kung ano yung may imbento niya in pronto sa pagkakataon na yun, yung mga isasagot niya. Kasi wala naman talaga siyang magiging basihan kundi yung mga imbento niya na kumbaga sa kahusayan din naman niya, ano tanuman naisusog niya yung inaasahang sagot ng tao doon sa mga itinatanong sa kanya. Hindi ba isang malaking kahusayan ito? Pero pagkatapos nito, hanggang dito sa ibang bansa, nakikisumbong pa siya sa mga mismong pulis doon ng Canada. Hindi na ito mga Pinoy. Magmuni-muni siya at magtimbang-timbang ng mga bagay-bagay kung hanggang saan na ba talaga yung paniniwala ng tao sa kanya. Sikat na sikat siya pero hindi sa sabihin mo magagandang bagay na sinasabi niya para sa administrasyon kundi sa kasinungalingan. Dito siya kilala at hindi tayong magsabi nito. Ito, dinig na dinig natin yung isinisigaw sa kanya ng mga Pilipino doon na nagpo-protesta. Hindi ba? At saka kahit tayo, pag tayo nanonood ng mga press briefing niya,
pansinin ninyo na talagang yung kanya parang may maisagot na lamang siya. May kasama na ngang bardagulan yung kanyang mga sagot na hindi mo na rin talaga inaasahan sa isang ang katulad niya na ganun yung basta na lamang maisagot niya sa mga itinatanong. Wala na ba siyang ilalalim o talagang sadyang dahil nag-aapuhap lang siya na wala naman talaga sa katotohanan na. Kaya ganito yung lumilitaw sa kanyang mga sinasabi at yun yung ating nababakas tuwing siya ay sasagot at magtatalumpati o magpapaabot ng mensahe para sa kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kabayan, mga kapinas ko. Hindi ba? At talagang kahit si Pangulong Bongbong Marcos talaga sa tingin ko, napakapal na lang ng mukha talaga niya. At masasabi natin na napakatigas. Dinadaan lang niya sa ngiti-ngiti kahit siya sinisigawan na ng mga Pilipino ron sa nung paglabas niya sa isang Jollibee doon. Kitang-kita natin to sa video, hindi ito masasabi ng mga loyalista o ng mga trolls na edit lamang ito. Ito lang yung pananggan nila, puro edit, pero sa katotohanan, kahit silang tanungin mo, ano ba naman yung pagmamapurin ninyo? Magsimula sa edit ang mga bagay na ito at hindi. Ano pa naman yung mga bagay na ibabangon ninyo sa pinagtatanggol ninyong Pangulo? Hindi ba? Ay masyado na siyang batad, masyado na siyang basat. Katulad dito, darating itong kanyang suna. Ano yung ating maririnig sa kanya, ano yung asahan ng tao sa kanya? Itong mga pangako niya na napako at itong mga pagsasabi niya na may makukulong at itong mga nagtrending na sinasabi niyang mahiya naman kayo. Yung pala, kasama pala siya sa dapat mahiya sa taong bayan, mga kabayan ko, mga kapinas. Hindi ba? No, ano pagmamalaki sa suna niya? Itong pagpapakulong sa mga kalaban niya. Kay Senator Jinggoy Estrada at ito huli kay Senator Marcolita. Ito yung kanyang ibibida sa kanyang suna. Makakatulong ba ito? Sambayan ng Pilipino at saka itong napipintong impeachment ni Sara Duterte. At ang mga kaguluhan na talagang hindi humuhupa. At nakuha nila, naagaw nila yung pamunuan sa Senado at kaya nahinto yung pansamantala yung gulo riyan. Pero nananatili at pagkatapos niyan itong rally na walang hinto naman yung ating nakita at napanood. Ay isa itong palatandaan na talagang maraming hindi kontento. Pagkatapos ng isang problema na may hinto, may isa na naman, may kasunod na naman. At may mga kadahilanan. Hindi ito sabihin may basta na lamang pumapasok sa isip ng mga nagrarally para magreklamo at magpaabot ng hinaing sa gobyernong ito, lalong-lalo na sa kanya kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung ating nakikita rito mga kabayan, mga kapinas ko. Sa totoo lang, talagang wala nang pagtino, wala nang pagtahimik at yung mga problema, nananatiling problema at mas lalong nararagdagan pa. Hindi nasusolusyonan pagkat bagkus pinabubulaanan lamang lahat, kumbaga pinalalagpas lamang sa kabilang tainga kung mayroon mang mga nakakaabot sa kanila ng mga hinaing at mga reklamo ng tao. Pinapalampas na lang nila ito. At bagkus ang talagang parating lilitaw dito at sisisihin si Duterte o yung nakaraang administrasyon. Itong mga ganitong bagay, maibida ba niya ito ngayong suna? Ngayong July na, itong 27 ng July, ng buwang ito. Ano kayang maririnig natin sa kanya? Ano naman kayang mga budol yung maaari niyang iparinig sa atin? At pagkatapos sa 2027 ay hahanapin na naman natin kung nasaan ito. Hindi ba mga kabayan, mga kapinas ko?